guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Energy of collective. Well, you're starting a new beginning in your life, a new cycle, a new chapter in your life, and you're not willing and you're not excited to make a move or action. You just want to be alone. You're aloof around this time, and nag-introspect ka. Siguro may mga iniisip ka, no? Pinagmumuni-munihan, ganyan. Meron ka iniisip na malalim, ganon. And naklaruhan ka. Your mind is not clouded. Your mind is not stuck. You're not unsure. So, sure ka na sa kung ano yung magiging desisyon mo, ano yung mga gagawin mo. Hindi na block or blank o yung isip mo. You're not manipulated by fear. Your mind is not manipulated because you're not stuck. There's two of swords in reverse dito sa energy mo. So, more information. Ito ang darating sa'yo, yung hindi na nag-aantay. Kasi hindi na siya nag-aantay na maaaring panahon, tamang oras, or the divine timing, mahabang panahon na mag-take na action sa'yo. Or else, pwede din na ikaw to na hindi ka na matitingka, hindi ka na mag-antay. Kasi, pwedeng darating na yung inaantay mo. Or else ay kasi it's time na kung tao man to, it's time na para kumilos siya at gumawa na siya ng move o makipag-communicate sa'yo, pwedeng gano'n, no? Sa 7 of Pentacles, kung pera man yan na inaantay mo or interest kung i-invest ka, maring it's time for you to earn or kaya yung tutubo ka na, no? Kung mga investment man yan o hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal at nandyan na yung inaantay mo. Yan. Parang pahalang. Palang pa yun eh. So, in reverse siya. Itong parating sa'yo. Yung makarecover ka na sa betrayal. Yung na-hurt ka, kung alin mo dyan sa banggitin ka, or na-deeply hurt, or it's a new beginning. Pwede may nag-end sa inyo, kung person man yan, may nag-end sa inyo, and mag-start siya ng new beginning with you. Makarecover ka na. Makarecover ka na sa pain, hurt from being deeply hurt, and kapag-forgive ka na din kung hindi mo pa nagawa mag-forgive. Kasi may mga experiences kasi ang bawat isa na sometimes matagal makapag-forgive or yung iba, mabilis lang makapag-forgive. Depende din kasi sa sakit na naidulot nung like yung betray or nanakit, no? Yan. Umuulan na. Ito ang papasok na opportunity sa buhay mo
Malalaman mo pa lang to. Sa ngayon, hidden pa to eh. Hindi mo pa alam to ngayon. Parang naka-hide or sikreto. Kung person ito, maaaring sinikreto sa'yo. Hinide sa'yo. Pwede surprise. Hindi yan surprise. Maaaring deceit na malalaman mo. Or kasi this is deceit. Malalaman mo yung deceit na yan. Yung hinide sa'yo. And there's a person na hindi na siya komportable or hindi na siya nag-enjoy, hindi na siya masaya sa buhay niya na on its own or on her own, on his own. Yung single siya or else ay yung wala ka sa buhay niya. O pwedeng secretive tong taong to with the moon. Meron siyang hina-hide kung tao man yan. Tao yan na secretive siya. Secretive yan tao na yan. Kaya the moon yung energy niya. May hina-hide siya. Pero malalaman mo. Hindi niya naman sasabihin sa'yo yung sikreto niya eh. Basta malalaman mo na lang. Parang bigla mag-appear sa buhay mo. May malalaman ka. Or papasok siya sa buhay mo. Malalaman mo na kung sino yung sikretong tao na yan. Mukhang King of Wands yung kanyang energy. Active, passionate, hunter type, driven, full-driven, charismatic, fiery, and energetic. Kasi King of Wands. Interesting yun. Kasi may malalaman kang sikreto, di ba? Ano kaya sikreto yung malalaman mo? And ito ang pagbabago sa buhay mo. Emperor in reverse na to, stagnant yun ngayon. King of Cups ang energy niya. Powerless, inatake yung isip niya, spiritual attacks, parang experience ng anxiety, spiritual attacks, kaya stagnant, emotional, parang mahina. Kasi inatake ng spiritual attacks eh. O madaling maging emotional, madaling ma-manipulate yung emotion niya, yung isip niya, nadadala siya sa emotion niya. No? Powerless, walang control. Yan ay fake empress, yung fake empress, ito emperor na ito in reverse. Fake empress. Fake empress to, hindi kasi siya tunay na
sabihin na natin, yung may spiritual connection sa inyo. Or, hindi siya yung tunay na may spiritual connection kayo. So, mas stagnant yan siya, maging powerless na. Ibig sabihin, hindi na yan makapangontrol sa isip mo, sa buhay mo. Kung kinokontrol ka niya, nung emperor pa yung energy niya, na upright. Ngayon, hindi na siya makapangontrol sa'yo. Yan. Fake empress daw to. So, ibig sabihin, nagkukunwari siya na meron kayong spiritual connection, si emperor in reverse niyan. Pero, wala naman talaga. Yan. So, ibig sabihin yan, maging malaya ka na, may freedom ka na sa mga nangungontrol sa'yo o sa nangungontrol sa'yo. Hindi ka na niya makontrol. Kasi pagka nakontrol ka, kasi pati yung isip mo, syempre yung isip mo niya na nakokontrol, mapasunod ka niyan eh. So, kung ano yung will niya, tanggalan ka niya ng free will. Siya nasusunod sa mangyari sa buhay mo, sa kung anong maging takbo ng buhay mo, kung anong isipin mo, yung ganyan, mamanipulate yung isip mo. Paniwalaan ka niya ng lies and deception niya, manipulation niya, yung sinsend niya sa isipan mong illusions, lies and deception, ganyan. Ito talaga si Damon, no? King of Wands yung kanyang energy. Diba? Si Damon. Lumabas na yan dito kanina kay Damon eh. Oh. Yan ang energy niya talaga, King of Wands. Sabi ko na to kanina yun. Pero powerful to. Powerful and ma-achiever. Achiever siya. Positive sa mga goals niya. Sa pag-abot ng mga pangarap niya sa buhay. Alamin natin kung ano yung sikreto na malalaman mo tungkol dyan. Sa Damon na yan. Na may mga humaharang. May mga humaharang sa kanya. May mga gustong pumigil. Or else may gusto siyang hadlangan. Siya mismo may gustong hadlangan. Or may gustong pigilan. Or else siya tong may mga humahadlang. May mga humaharang sa kanya. Upright kaya ito. In reverse. Na hindi siya nagtagumpay. Or else ay na hindi siya nagtagumpay na maging clear yung judgment niya ba? Yung isip niya. Yan ang mga malalaman mo dyan sa kay Damon na yan. Na hindi siya nagtagumpay na maging clear ang judgment niya o isip niya. Yan. Kaya nakaramdam ba ito ng nervyos, kaba, kinakabahan to. Kaya kaya heartbroken. Ay, hindi siya heartbroken. Nabigo. Kung kaya naging cheater or else ay naging deceitful or naging trickster, kung alin man dyan, or kaya ay naging trickster, pwede naging trickster siya. But, mag-end to. Mukhang mag-end to kasi ma-destroy yung deceit dito.
Hindi ma-destroy yung, mag-end yung, may ma-destroy, may mag-end. Para maging happy na o maging masaya sa buhay si the moon na yan. Makarecover siya sa, yung na left out in the cold, yung sa pang-ghosting. Ito yung mag-end o ma-destroy. Yung two of wands na pwedeng yung gumagawa ng or yung mga namamanipulate ng isipan niya. Yan ang ma-destroy, yung namamanipulate ng isip niya. Yung pinapaniwala siya ng mga lies, deception, and manipulations nila. At mag-succeed to na maging positive na siya at upright kaya to. So yes, yung makasama ka, kaso lang clarified by the devil. Yung makasama ka, see, clarified by lover's card, na mag-succeed siya na maging klaro na yung isip niya pagka ganyan. Kasi ma-destroy itong two of wands to na gumagawa ng manipulation, lies, deception, illusion sa isipan ni the moon. Yan yung nasa isip niya. Yung manipulations at illusions na sinent ni two of wands sa kanya. Pero magtatagumpay yan, mag-succeed yan si the moon na ma-unite kayo o kaya yung magkaroon ng union, divine union, at mukhang kayong dalawa talaga ni the moon ang tunay na may spiritual connection. Hindi itong isa na to na si Emperor. Baka yung Emperor stagnant si Emperor, ito yung fake Empress. Maaring siya na to. King of Pentacles. So, si Emperor, si King of Pentacles. Si King of Pentacles in reverse. Ang kanya energy. Unstable talaga siya. Unsecured. Same lang yan si Emperor at si Two of Wands. Si Emperor in reverse. Si the moon, ito yung kanya energy of King of Wands. Yan. And Queen of Cups. Wala akong tinanong dyan sa Queen of Pentacles eh. Si Queen of Pentacles na to, hindi na to makapag-take na action. Maging cold, maging vicious. Para bang secure, stable, comfortable yung buhay niya. Hindi na makaalis yung mga, maaari kung may ginagawa siyang deceit. Mga ganun. Scheme. Mga attacks. Kung meron siyang sinesent, hindi na masent. Yung mga, hindi na makapang-atake yung mga sinesent niya. O sinusumunan niya. Pwede ganun. Hindi yung sinusumunan niya. Atake niya, mga atake niya ni Queen of Pentacles. Hindi na makaalis, hindi na makaalis, hindi na makapang-atake, hindi na makaalis yung mga atake niya. Ibig sabihin, hindi na makapang-atake yung mga atake niya. O hindi na magtuloy-tuloy ito, hindi na maging consistent yung kanyang mga ginagawang pang-atake kasi hindi na yung makaalis. Or maaaring hindi na siya ma-atake. Or else ay hindi na makaalis yung kanyang mga atake. Kaya maging cold and vicious siya. Ayan. Ito ang naisabihin ni the moon sa'yo. Maglagay ka ng boundary. Tatagal mo yung isipan mo. Huwag ka magpadala sa emosyon mo.
maging strict ka sa mga papasukin mo sa isipan mo. Dahil alam niya na may mga namamanipulate eh. Magre-raise daw yan sa'yo para magkaroon ng union sa inyo. Yan. O maging cold ka dun siguro sa third party. Pwede din. I want to know upright. Yeah, maging cold ka doon. Huwag mong pasukin sa buhay mo. Huwag kang magpamanipula. Huwag kang magpakontrol ng isip mo at emosyon mo dyan kay Emperor in reverse. So yan, ito na lamang for collective reading, guys.